Kailangan kita, SP. Ha? Kailangan kita. Danny, ang kamay ko. Bitawan mo, baka dumating ang itay ko. Patawarin mo ako, SP. Pero hindi ko na alam. Hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko eh. Mahal kita. Mahal na mahal kita, SP. Ano? Pero hindi pa kayo hiwalay ni Rita. Baka kung ano pang maisipan niyang gawin sa akin. Huwag kang mag-alala. Ako'y bahala sa'yo. SP. Danny, SP. Huwag. SP. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Ano ba naman, anak? Ang dami mong dalang aklat at mga papel. Sigurado, na pagod ka na naman mamayang pag-uwian mo ng hapon. Opo, inay. Ito kasi ang napili kong propesyon. Kaya dapat kong pagtiyagaan na gampanan ang sinumpaan kong tungkulin ko bilang isang guro. Pero maliit naman ang sweldo mo dyan sa eskwelahan na yan Kulang pa sa'yo kung tutusin. Oo nga po, inay buti na lang at may pinagkukunan tayo para sa ating pamumuhay. Kaya hindi tayo kapos sa mga gastusin natin. Sinabi mo pa. Sana makapasok ka sa ibang paaralan na may malaking pasweldo para masulit naman ang hirap mo at ginastos mo sa iyong pag-aaral. O inay, huwag kayong mag-alala. Hindi habang buhay doon ako magtuturo. Basta kumuha lang ako ng karanasan ko para makalipat ako sa ibang paaralan o universidad dito sa ating bayan. Ganun ba, anak? Sige, pumasok ka na para hindi ka matrasado sa iyong pinagtuturuan. Ang baon mong tubig, tsaka yung pagkain, nandoon na sa tabi ng bag mo. Salamat, inay ha, at tinutulungan niyo ako. Kayo pa ang naglalaban ng mga uniforme ko dahil hindi ko nga maharap sa dami ng trabaho ko bilang guro. Sige po, inay. Aalis na po ako. Ay, ito ang hirap. Maghihintay pa ako ng tricycle na papunta doon sa school na pinagtuturuan ko. Ang tagal ko nang nag-a-apply sa pampubliko na eskwelahan. Pero hanggang ngayon, wala pa akong swerte. Ang late pa naman ang sweldo ko sa eskwelahan na pinagtuturuan ko ngayon. Ay! Naku! Tumalapsik ang putik sa akin! Hay! Bastos sa driver! Tingnan mo nga ang dinadaanan mo! Ang walang hiya! Mabuti naman at bumaba siya sa kotse. Talagang makakatikim ito sa akin! Miss, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya dahil nagmamadali ako. Kaya hindi ko napansin na may tubig. Tingnan mo ang ginawa mo! Sigurado naman trusado ako sa pinagtuturuan ko dahil magpapalit pa ako ng damit na narumihan mo! Tingnan mo! Nakikiusap ko sa'yo. Pasensya ka na talaga. Ang mabuti pa siguro sumakay ka na sa kotse ko. At ihahatid na kita sa bahay ninyo. At magpalit ka sandali. Saka kita ihahatid sa paaralan ng pinagtuturuan. Ewan! Siguro hindi ka naman bulag dahil nagdadrive ka! Sige, dali mo! Para makahabol pa ako sa oras ng klase ko! Sorry na talaga, miss. Ako nga pala si Danny. Ikaw, ano bang pangalan mo? SP! Sana naman, ha? Magdahan-dahan ka naman para hindi ka makapirwisyo ng tao! Huwag kang kaskasero! Aba, Ispe, anak, bakit ka bumalik? May nakalimutan ka ba? Ano yun? Wala po akong nakalimutan, inay. Magpapalit lang ako ng damit na naputikan dahil sa bilis ng driver na yun. Oo nga, ano? Sige na, magpalit ka na. Buti na lang at di ka niya tinakbuhan. Kung hindi ka kaagad makakauwi dito sa bahay. Siyempre naman po, inay, kasalanan niya. Kaya dapat lang na ihatid niya ako dito para makapagpalit ng damit.
At saka, ihahatid din niya ako doon sa pinagtuturoan kong eskwelahan. Eh, teka. Hindi kailangan na mag-shower ka muna para hindi ka amoy putek na tumilansik sa'yo. Opo, Inay. Nay, pakikuha nga yung uniforme ko para makapag-shower na ako. Sige anak, sandali lang at kukunin ko doon sa kwarto mo. Kaya pumunta ka na sa banyo at isusunod ko na doon ang uniforme mo para makabalik ka na sa paaralan na pinagtuturuan mo. Ang akala ko hindi na malis yung inis mo sa akin. Naya tuloy ako sa'yo. Dahil, alam mo, naistoro pa kita. Imbis na maaga ka sana sa school ninyo. Ayan. Na-late ka tuloy. Okay lang, Danny. Alam ko naman na hindi mo sinasadya yun pasensya ka rin sa akin, ha? Dahil inihatid mo pa ako sa amin. Alam ko na nagmamadali ka kanina kaya hindi mo napansin ang dinaanan mo na may tubig. Oo. May kausap kasi ako nun na naghihintay sa akin pero hindi na bali. Ipinaliwanag ko na sa kanya ang nangyari. At naintindihan naman niya. Teka, malapit na ang paaralan namin. Baka malampasan pa. Ayan na, ipara mo na. Oo nga, no? Sandali, Ayan. Sige, salamat sa paghatid mo sa akin. Bababa na ako. Sige. Walang almon, SP. Pwede bang ibigay mo sa akin ang contact number mo? Para naman, kahit na paano matawagan kita kung wala akong ginagawa. At sana, tanggapin mo kong bilang kaibigan. Okay. Sige. I-type mo ang cellphone number ko. Sasabihin ko sa'yo ang cellphone number ko. Banarda, may nakita ko na nakakotse na galing dito. Sino ba yon? Kamag-anak ba natin na nagbalik bayan? Hindi naman, Iloy. Kundi yung lalaki na ang bilis ng pagbabaliho. Kaya natalsikan ang damit ni Ispe. Ano? Mabuti at inihatid dito. Kung hindi, ay hahanapin ko siya kahit saan siya magtago. Naku, hayaan mo na. At hindi naman daw sinasadya dahil nagmamadali daw at may kausap na tao. Ganun ba? Buti na lang at hindi niya tinakbuhan si SP. Pero naistorbo siya. Baka natarasado na sa oras ng pagtuturo niya. Oo naman, Iloy. Kaya lang, walang nagawa si Ispe. Kundi bumalik dito sa bahay para magpalit ng damit. Sa bagay, hindi sinadya yun. Kaya, humingi ba ng pasensya ang lalaking yon sa nagawa niyang pang-istorbo kay SP? Oo naman. Yon ang sabi ni Ispe. Siguro, mabait ang taong yon. Kaya napatawad ni Ispe sa nagawa niyang pang-iistorbo. Ang hirap naman kasi. Hindi dumating yung sumusundo na tricycle kay Ispe. Kaya naghintay ng ibang masasakyan tuloy. Bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa ako hihintay sa'yo Ang akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Saan ka magaling? Sorry, Rita. Alam mo naman na sa pagmamadali ko may natalsikan na babae. Natalsikan yung damit niya ng public. Ayun, naroon yan. Nagalit tuloy sa akin. Kaya, inihatid ko sa bahay nila. At nagpalit ng damit. Ang dami mong dahilan. Siguro, may ibang babae na kinalulukuhan mo, no? Rita naman. Tingnan mo yan. Napikla ka. Siguro, totoo ang hinala ko na may ibang babae na dinaanan mo. Rita, hindi totoo yan. Huwag ka namang mag-isip ng ganyan, Dahil wala akong ibang babae na dinaanan. Ewan ko lang. Kung hindi ka nagsisinungaling, baka sinasabi mo lang yan para hindi ako magalit sa'yo. Ikaw naman dapat magtiwala ka naman sa akin, dahil wala akong masamang ginagawa. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo, Rita. Ito ang tandaan mo. Oras na matuklasan ko na may ibang babae na kinababaliwan mo, makikita mo kung ano ang gagawin ko. Aba, gabi na. Pero hindi pa umuwi si Daddy. Saan na naman kaya silang gumana ni Rita? Ang babaeng yun talaga. Puro lakwat siya ang inaatupag. Kundi sana kung gagastos. Hindi naman.
kundi umaasa siya kay Daddy. At si Daddy naman, ay laging pinagbibigyan ang luho ni Rita. Saan naman ay hindi sila pwedeng magpagabi. Mahirap na. Baka pikutin pa ng babaeng yon si Danny. Hindi pa pwedeng mag-asawa ang anak ko dahil may inaasikaso siyang negosyo na dapat niyang palaguin. Na siya ang magmamana ng aming ari-arian at mga negosyo. Kaya nahahalata ko na masyadong dumidikit sa aking anak. Kaya kapit ko ang Rita na yun dahil alam niya na may kaya kami. Pero dapat kong kilakisin ang ugali niya kung talagang hindi siya bukang pera at dapat nakasundo ko ang Rita na yun. Ay, alam mo, Narda, nag-aalala ako kay SP. Isa na siyang guro, pero hanggang ngayon ay wala pa akong nakikita na dumadalaw sa kanya. Ha? Ay, anong ibig mong sabihin? Gusto mo nang mag-asawa si Ispe? Ay, nako, hindi pa pwede. Dahil ang sabi niya, di pa napalitan ang ginastos niya sa kanyang pag-aaral. Gusto niya munang makaipon at matulungan niya tayo para makinabang din tayo sa pagtatrabaho niya. Oo, alam ko yan. Dahil lang pangako niya ay susuportahan niya tayo. Kung hindi ko na kayang magtrabaho, sa bagay, alam ko na mahal tayo ng ating anak. Pero paano naman siya kung hindi pa makahanap ng tunay na magmamahal sa kanya? Di naman habang buhay ay nandito tayo sa mundo. Ay, oo, Eloy. Tama ka. Pero imposible na walang liligaw sa kanya dahil maganda naman ang ating anak. Ay, oo, alam ko. Pero baka may gustong dumalaw at pinabawalan niya. Kailangan na kausapin ko siya para huwag niyang pabayaan din ang kanyang sariling kaligayahan. Dapat na siyang magkaroon ng nobyo. Ay, kahit gusto mo. Kung ayaw pa niya, wala tayong magagawa na pakialaman ang kanyang personal niyang buhay. Kung yun ang desisyon niya, na ayaw pa niyang paisturbo, sa bagay, bata pa naman siya. Hindi ko pwedeng pakawalan si Danny. Dahil lahat ng gusto ko ay ibinibigay niya. Kaya akin lang ang kanyang pagmamahal. At walang ibang babae na makakaagaw sa kanya. Kailangan na higpitan ko siya. At dahil matagal na kami, ay kumbinsin ko na siya na magpakasal na kami. Hindi ko siya pagkakawalan. Dahil maginhawa ang buhay ko kung siya ang maging asawa ko. Kaya kailangan kong maging mahigpit sa pagbabantay kay Danny para di siya maagaw sa akin. Mami, labas muna ako para puntahan ko si Rita. Dahil nagtatampo yun sa akin eh. Bakit naman siya magtatampo sa'yo? May nagawa ka bang di niya nagustuhan? Wala naman, Mami. Kung kasi kahapon nalita ko ng pagpunta doon sa bahay nila. Dahil may nakaistorbo sa akin eh. At pinaliwanag ko sa kanya, pero ayun, nag-aalit pa rin. Ay, dako iho. Talagang ganyan ang babae. May oras na mainitin ng ulo. Kaya ikaw lang bahala na magpasensya sa kanya. Mami, lagi na lang siyang parang isip bagay. Hindi nakakaintindi. Kung ano yung gusto, yun ang susundin ko. Ano ba akala niya sa akin, Mami? Robot na sunod-sunod sa kanya at kayang utusan kung saan. Hayaan mo na lang siya, iho. Pero paminsan-minsan, ay huwag mong sanayin sa lahat ng gusto. Huwag kang mabay kayan-kayanin ka pag mag-asawa na kayo. Salamat, SP, dahil pinagbigyan mong anyaya ko sa'yo na kumain tayo dito sa restaurant. Kumain ka lang. Akong bahala. Busog na ako, tama na. Baka sasakit ang tiyan ko niyan pag sobrang kinain ko. Pero, kaunti pa lang yung kinain mo eh. Siguro, nahiya ka, no? Hindi naman. Kung gusto mo di, ilagay ko na lang sa plastic ang tira natin at iwi ko sa amin. Huwag namang tira-tira. Huldo na lang tayo ng iba para may pasalubong ka sa pag-uwi mo. Um, Teka na muna. Baka may lobyo ka na. At
magalit yun kapag nakita tayong magkasamang dalawa. Wala pa akong nobyo. Isa pa, ayoko pang pumasok sa larangan ng pag-ibig. Ganun ba? Nalintiran na. Si Rita, papalapit dito sa kinarurunan namin ni SB. Ano ko yung gagawin ko ngayon? Ano? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Nako, si Rita yung nasa may pinto ng restaurant na to. At pumasok, papalapit dito. Baka mabigyan niya ako. Ano kayang gagawin ko ngayon? Oh, Danny, bakit parang balisa ka dyan? Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Wala, SB. Sandali na. Punta lang ko lang siya, sandali. Ha? Ano kayang nangyari sa lalaking yun? Baka biglang sumakit ang tiyan niya sa dami naming kinain. Miss, matatapos na yata kayong kumain. Pwede bang dito na ako sa lamesang ito? Ha? Opo ma'am, sige. Pumunta lang ng CR yung kasama ko eh. Pag bumalik, aalis din kami kaagad. Ganun ba? O sige, dito na ako. Maganda sa inuupan ninyo dito. Magkikita ang mga taong papasok at lalabas dito. Siya pala? Sino yung sinasabi mong kasama mo? Nobyo mo ba? Hindi. Bagong kaibigan ko lang. Sandali lang siguro yun sa CR. Okay. Hindi naman ako nagmamadaling kakain eh. Dahil may hinihintay pa ako. Yung aking nobyo. Ako pala si Rita. Ikaw, ano bang pangalan mo? Ako naman si SP. Ang tagal namang bumalik ni Danny dito. Hindi pa nagbabayaran ang kinain namin. Sana dumating na. Danny, nasaan ka na? Ma'am? Umalis na yung kasama ninyo. Kaya, bayaran na po ninyo ang inyong kinain. Ha? Oo, sige. Asan na? Magkano bang babayaran ko? Heto, ma'am. Okay, sandali lang. Ito ang bayad sa kinain namin, miss, Salamat, ma'am, ha? Balik po kayo uli. Sige. Ang walang hiya. Niloko niya ako. Ang daming in-order. Tapos iiwanan lang niya ako. At nagdahilan na mag-CR. Pero tinakasan naman niya ako. Ako ang nagbay ng kinain namin. Makikita ng Danny na yon. Pag sinundo ako sa eskwelahan, makakatikim sa akin yon. Ako talentadong yun? Ang tagal na naman niya. Naubos ko na ang in-order ko ng merienda. Pero di pa siya dumarating. Nakalimutan na yata ang usapan namin. Huwag ka naman. May ibang pinuntahan. Kailangan na malaman ko para mabantayan ko ang mga kilos niya. At hindi pwede na may kahati ako sa kanya. Kung may ibang babae na dinadalaw, naku, maghahalo ang balat sa tinalupan. Guguluhin ko siya. Lintik lang ang walang kante. Ang mabuti pa, pupunta ako doon sa bahay nila. Nakakainis ang lalaking yun. Sana wag na siyang magpakita sa akin. Baka kung ano pa magawa ko sa kanya. Dahil iniwan ako doon sa restaurant. Hindi sinabi na uuwi na. Oo na, nandito ka na pala. Teka, bakit ganyan ang itsura mo? Para kang may kaaway. Parang mainit ang ulo mo. Paano hindi iinit ang ulo ko, inay? Yung bago kong kakilala na lalaki, isang manloloko pala. Bakit mo sinabing manluloko? Ano bang ginawa niya sa'yo? Ganito yon, inay, ha? Niyaya niya akong kumain sa isang restaurant. Ang dami niyang in-order. Pero nang patapos na kaming kumain, ha? Sinabi sa akin na pupunta daw ng CR. At hindi na siya bumalik sa lamesang kinakainan namin. Kaya, ayun, ako ang siningil ng waitress. Laki pa naman ang binayaran ko, inay. Napakabastos ng lalaki yun. Pag pumunta rito, ay sabihin ko sa itay mo na niloko ka niya. Na hindi ko akalain na ganun pala ang ugali ng lalaking yon. Kaya yung dala kong pera, inaibayad ko lahat. Kaya wala akong pamasahe ngayon, Nay. Buti na lang at naawa sa akin yung babaeng lumapit sa lamesa ng kinainan namin. Kung hindi, baka naglakad akong pauwi. Sana maging leksyon sa'yo yan, anak. Sana kilatisin mo ang mga taong nakikilala mo.
Baka may masama silang plano. Opo, inay. Alam niyo po, pag nakita ko yung lalaking yan, talagang makakatikim sa akin ng mag-asawang sampal para makabawi ako sa kanya sa ginawa sa akin. Kala niya, malalampasin ko yung ginawa sa akin? Hindi pwede yun sa akin, inay. Na ako'y lulukuhin lamang ng isang gaya niya. Kahit may kaya siya, mabawi ako sa kanya, inay. Talagang babawi ako sa kanya. Oh, ikaw pala, Rita. Buti naman at dumalaw ka rito. Bakit? May lakad ba kayo ni Daddy? Opo, ma'am. Hinintay ko nga siya doon sa usapan namin eh. Doon kami magkikita sa restaurant. Pero hindi siya dumating. Kwan iha. Baka tinawagan siya doon sa opisina ng negosyo namin. O baka naman, may pipirman siya papeles. Kaya di siya nakarating sa usapan ninyo. Ay, sana nga po, doon siya pumunta. At hindi ibang babae ang kasama niya. Alam mo, iha, hindi palikero ang anak ko. At wala akong nakikita ang ibang pinupunta niya. Dahil sinasabi sa akin kung saan siya pupunta. Pero kanina na nagpaalam sa akin, ay doon lang siya pupunta sa bahay ninyo. Naku, tinawagan ko siya sa cellphone niya. Pero nakapatay naman. Hayaan mo. Pag umuwi babaya, ay tanungin ko siya kung saan siya galing. Saka ko siya papupuntahin sa inyo. Ha? Sige po, ma'am. Asahan ko siya mamaya. Sige, alis na po ako, ma'am, ha? Maraming salamat po sa inyo. Oh, hello, Mami. Daddy Iho, mabuti naman at dumating ka na. Kaalis lang ni Rita. Pumunta siya rito dahil may lakad kayo. Pero ang sabi mo kanina ay pupuntahan mo siya. Saan ka ba galing? Kuwan, ma'am. Nasiraan yung kotse ko kasi. At hinintay ko muna ayos. Ganun ba? Bakit hindi mo tinawagan o kaya nag-text sa kanya para alam niya na hindi ka darating? Ha? Kung kasi, Mami, nalumot na yung cellphone ko. Hindi ko pa nga na-i-charge eh. Sige. Puntahan mo na siya sa bahay nila para hindi siya magalit sa iyo. Naku, Mami, bukas na lang siguro. Dahil pagod ako eh. Bakit bukas pa? Ngayon mo na siya puntahan para mawala ang sama ng loob niya sa iyo. Hayaan niyo, Mami. Dahil nagsasawa din ako sa kadadaldal niya. Hindi siya makaintindi kung minsan eh. Ano? Anong di siya magdadaldal kung ganyan ang ginagawa mo? Hay nako. Buti na lang at hindi siya nakikipag-break sa iyo. Mami, mas mabuti nga kung mag-break na kaming dalawa eh. Para malaya na ako sa gusto kong gawin. Daddy. Nasasakal ako, Mami. Narda, may narinig ako sa inyong pag-uusap ni SP. Sino ba yung taong nanloko sa kanya? Ay yung lalaking naghatid minsan sa kanya nang di sinasadya na natilamsikan ng maruming tubig doon sa kalsada. Ano ba ang ginawa ng taong yun sa anak natin at galit na galit si SP? Sabihin mo sa akin para pag nagpunta rito na hihingi ng paumanhin ay iitakin ko ang walang hiya. Ano bang nangyari? Kwan Iloy niyaya niya si Ispe na kumain sa isang restaurant. Tapos, tinakasan niya si Ispe. Kaya ang anak natin ang nagbayad sa kinain nila. May bastos ang taong yun Alam niya na guro si SP kaya sinamantala niya ang pagkakataon na makakain na hindi gumastos. Kwan naman Iloy Hindi pa naman alam ni Ispe ang dahilan kung bakit ginawa niya yon. Naku Narda, huwag siyang magkakamali na magpakita dito, ha? Dahil talagang hindi siya sasantuin ng aking itak. Huwag ka namang padalos-dalos, Iloy. Pakinggan natin kung ano ang paliwanag niya. Saka tayo magdidesisyon kung tama o mali ang ginawa niya. Mabuti sana kung ganon. Kung tama ang paliwanag niya. Kung hindi ay talagang malilintikan siya. Ayokong masaktan ang damdamin ng anak natin. Mabuti naman at hindi ka naligaw sa pagpunta mo dito. Saan ka ba nang galing? Namuti ang mata ko sa kahihintay sa'yo? Yan ba laging isasalubong mo sa akin, ha?
Rita, hindi mo mga alam yung dahilan eh. Nagagalit ka na. Paano naman? May lakad tayo, pero hindi kita na makontak. Nasaan ka? Hindi ka rin mag-text para hindi ako naghihintay sa iyo. Sige, sabihin ko sa'yo nangyari. Nasiraan ako ng sasakyan sa daan. At malayo sa bayan. At hindi ako makatawag. Dahil pati cellphone ko nalumat. Ano, maliwanag na ba sa'yo? Ewan ko sa iyo, pero may kutob pa rin ako. Nagsisinungaling ka. Baka babae ang dahilan, kaya hindi ka pumupunta rito sa amin. Ako, Rita, hindi ko pa nga alam ang gagawin ko sa'yo. Kapag may sinabi ako, hindi ka naman naniniwala. Ano ba talagang gusto mo, Rita? Lahat na lang ng sasabihin ko sa'yo, hindi ka naniniwala. Pati yung mga sinasabi mo, sinusunod ko na. Paano na naman yung negosyo ko? Ha? Pababayaan ko naman, ganun pa? Oo, Juan. Hindi naman ganon. Alam mo lang hindi ako mapakali hanggat hindi ko alam kung nasan ka. Sana, intindihin mo ko. Rita, lagi na lang akong nagpaparaya. Kaya huwag mong sabihin na hindi ko iniintindi yung mga sinasabi mo sa akin. Na lagi kang nambibingtag sa akin. Nakakasawa ka na eh. Nakakasawa ka na, Rita. Dahil sa inis ko, hindi tuloy ako makapag-isip ng mabuti. Kailangan ko pang ihanda ang mga tanong na ilalagay ko sa eksamen ng mga batang tinuturuan ko. Ay, ang hirap talaga ng trabaho ng isang guro. Wala kang pahinga. Pagkatapos ng eksamen, mag-check ka pa ng test paper. Tapos ang grade naman nila ang ihahanda. At mga aralin sa bawat subjects ay kailangan ding ihanda ko. Naku, dapat na wag ko nang isipin ang nangyari sa akin. Siguro, isang pagsubok lamang ito. Kaya dapat kong tanggapin. Ay, alam mo, naawa ako sa anak natin. Wala naman akong alam na kasalanan niya sa ibang tao. Pero bakit pa siya niluloko? Ay nako, parang hindi mo napapanood sa TV na maraming tao ang gumagawa ng masama. Pag alam nila na kaya nilang lukuhin, para pagkapirahan o kaya kidnapin, para malaking halaga ang makukuha. Oo nga, Eloy. Hindi na sila nakonsensya na ang paggawa nilang kasamaan ay may parusa ang Diyos sa kanila. Hindi sila natatakot na magkasala. Ay oo naman, tignan mo. Ang daming krimen na nangyayari, pero hindi lahat ay nahuhuli ng mga pulis. Dahil nagtatago sila, kaya hindi sila napaparusahan. At tuloy ang panggugulo nila dahil sa hirap ng buhay. Bakit kaya ganito ang ugali ng mga tao? Noon, hindi kaya ng ibang tao nasaktan ang kanilang kapwa. Pero gayon, ay nako, para lang silang pumapatay ng manok. Kahit hindi naman mabigat ang kasalanan sa kanila. Ay anong magagawa natin kundi umiwas na lang para hindi ka masaktan ng ibang tao na wala ng konsensya at di natakot sa Diyos. Ano ba naman itong anak? Ang dami mong dalang pumapasok sa paaralan na pinagtuturuan mo. Opo, Itay, pero kailangan magtiis dahil mahirap pong walang trabaho. Sige na po, Itay. Iwanan na niyo ako dito. Ako na ang bahala sa mga dala ko. Kaya ko na ito, Itay. Ay, naku anak. Marami yan na dala mo. Kaya sasamahan na lang kita. Pag nakasakay ka na, tsaka na ako uuwi. Sige na, Itay. Kaya ko na po ito. Baka mamaya nandito na yung tricycle na sasakyan ko. Ay, sige na nga. Ikaw ang bahala. Uuwi na ako dahil wala rin kasama ang inay mo doon sa bahay. Sige, mag-ingat ka dyan. Sige, Itay. Ayun lang, Itay. Umuwi na siya. Matanda na rin ang tatay ko. SP, halika na. At ihatid na kita sa paral ninyo. Dumating ka pa! Isa kang maloloko! SP, bakit mo naman ako sinampal? Yan ang bagay sa'yo! Maloloko ka! Niyaya mo ako sa restaurant para kumain? Tapos bigla mo na lamang ako iniwan? Aray ko, nahihilo yata ako. Tulungan mo naman ako. Diyos ko, Parang nagdidilim yung paningin ko. nasobran ko yata ang pagsasampal ko sa kanya. Nahihilo ko siya. Matutumba.
Dani! Diyos ko! Nawalan siya ng malay! Ay, anong gagawin ko? Ay, baka mamatay siya! Makukulong ako dito! Dani! Sorry na! Sorry na! Hindi ko sinasadya! Gumising ka, Dani! Dani! Sorry na! Sorry! Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Inay, tulungan niyo po ako. Hindi ko alam ang gagawin ko, Inay. Ay, bakit ba? Parang nanginginig ka sa takot. Sabihin mo sa akin, para malaman ko kung ano ang nangyari sa iyo. Ikon po, Inay, si Dani po, biglang dumating kanina. At hindi ko napigilan ang sarili ko. Nasampal ko siya, Inay. Nasampal ko ng malakas. Ano nang nangyari sa kanya? Inay, nahilo at natumba. Kaya nagpapatulong po ako sa mga istambay doon sa eskwelahan. Pero hindi, walang dumating sinugod ko sana sa ospital. Pero, Inay! Huwag kang mag-alala. Siguro naman ay may iba siyang sakit. Kaya nahilo siya. Hindi ko po alam, Inay, pero natatakot po ako. Baka malaman ng mami niya, ididimanda ako. Masisira ang profesyon ko, Nay. Huwag kang mag-isip ng ganyan, anak. Siguro, maiintindihan niya ang ginawa mo at hindi papayag na masira ka. Sana nga po, Inay, para wala po akong problema at hindi ako matatakot. Makagawa niya ako ng masama, Inay. Tulungan niya po ako. Mabuti naman at wala namang masamang nangyayari sa akin. At kahit pa paano ayos na ako, pwede na siguro akong umuwi. Siguro, naisip ni SP na baka pupunta ang mami dito. Kaya, umuwi na si SP. Hindi ko na sasabihin kay mami ang nangyari dito. Para hindi na siya mag-alala. Kawawa naman si SP dahil iniwan ko siya dun sa restaurant. Siya tuloy yung nagbayad. Kaya, hindi ko siya masisi kung galit siya sa akin. Ang mabuti pa siguro umuwi muna ako. Baka hinahanap na ako ni Rita. Ang mabuti pa siguro, uwi muna ako. Baka hinahanap na ako ni Rita. Ay naku, ang babae yun talaga nawala na yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya hindi ko na siya dadalawin sa kanila. Hindi na. Ano ka mo, Narda? May sinaktan si SP at dinala sa ospital. Oo, Eloy. Kaya natatakot. Baka malaman ng magulang niya ay baka kasuhan si Ispe. Iyon ang problema niya. Ano? Ay, hindi rin magagawa yun kay SP dahil kasalanan ng lalaking yun. Kung bakit nagalit si SP sa kanya. Hindi kaya siya kasuhan, Eloy. Ay, baka ano pa ang gawin na paninira kay Ispe. Huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahalang humarap sa kanila. Dahil alam naman ng lalaking yun na walang kasalanan sa SP. Siyang may masamang ginawa sa anak natin. Sana nga. Dahil ayaw kong mapahiya si Ispe. Dahil isa siyang guro. At baka masira pa ang propesyon niya. Tama ka, Narda. Kaya hintayin natin kung anong gagawin nila laban kay SP. Dapat din na ipaglaban ang karapatan ni SP na siya ay naging kawawa. Na iniwanan at nagbayad sa kinainan nilang dalawa ng Dani na yun. Na sana siya ang dapat na magbayad. Good morning, ma'am. Pinapasok na po ako ng inyong kasama sa bahay. Good morning din sa iyo, Rita. Oh, bakit? Ano na naman ang problema ninyo ni Daddy? Halika muna. Umupo ka dito sa tabi ko. Opo, ma'am. Salamat po. Alam po ninyo, hindi na naman pumunta si Dani sa bahay eh. Hinintay ko po siya pero hindi dumating. Akala ko pumunta siya doon dahil maaga siyang umalis. Pero hindi ko na siya tinanong dahil ang sabi niya ay ngayon kanya dadalawin. Wala po siya, ma'am. Kaya pumunta ako dito sa inyo para kumustahin ang kalagayan niya. Ay, ano ba naman si Daddy? Sinabi niya na pupunta siya doon sa inyo. Ang mabuti pa ay hintayin mo na para makapag-usap kayo na masinsinan. Alam niyo, ma'am, ang pakiramdam ko ay may ibang babae na kinalulukuhan siya.
Ha? Bakit ganyan ang sinasabi mo, Iha? May nakita ka pa? Wala po. Kaya lang, pag tinatawagan ko, naka-off ang cellphone niya. Tsaka in-block na po niya ako sa Facebook. Ano? Opo, ma'am. Kaya, hintayin ko na lang po siyang umuwi dito sa inyo para makapag-usap kami. Sana sabihin niya kung nagsawa na siya sa akin para alam ko ang aking gagawin. Sana bumalik na ang malay ni Danny. Kailangan ko siyang makausap kung sinabi niya sa kanyang mami ang nangyari sa kanya. Pero magtatanong muna ako sa nurse kung may kasama siya kwarto niya. Ha? Si Danny naman niya makakasalubong ko. At lalabas na siya. Danny! Sandali lang! Danny! Ikaw pala, SP. Buti na lang. Nadampa pa ako dito. Ha? Ang ibig mong sabihin, hindi mo na sinabi sa mami mo ang nangyari sa'yo? Hindi na. Dahil wala namang problema sa akin yun eh. Wala namang masakit sa katawan ko. Ito lang tingin ko kasi masakit eh. Napuruhan mo yata. Pero may gamot naman na nireseta. Pasensya ka na sa akin ha, kung sakaling nasobran ko ang pagsampal ko sa'yo. Ang lakas, alam ko, malakas. Paano naman kasi nainis ako sa'yo dahil iniwanan mo ako dun sa restaurant kahapon. Sabi mo mag-CCR ka lang pero hindi ka na bumalik. Kaya alam mo ba, akong nagbayad sa lahat ng kinain natin. Hindi, iyan sana ipapaliwanag ko sa'yo eh. Pero sinampal mo ako agad eh. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit hindi ka na bumalik doon? Nahilo ka ba doon sa CR? Ano bang dahilan ha? SP, mabang kwento. Ang mabuti pa siguro pakinggan mo ako. At sasabihin ko sa'yo lahat. Makinig ka, SP. Ano kaya ang resulta ng pakikipag-usap ni SP doon sa ospital? Sana hindi na magrereklamo si Danny sa ginawa ni SP. Natural na wala siyang gagawin laban kay SP dahil siya ang mali. At dapat na humingi ng dispensa kay SP. Sana ga, para hindi magka-problema si SP. Alam mo ba na nag-aalala si SP, baka may napinsala sa tainga raw ni Daddy. Sa bagay malalaman niya ngayon dahil bumalik siya sa ospital na kinaroroonan ni Danny. Ay naku, Iloy. Hanggat hindi ko malaman kung ano ang sasabihin ni Danny kay SP, ay hindi ako mapapakali. Basta manahimik ka lang, Narda. Dahil sa palagay ko, hindi na magrereklamo si Danny dahil siya ang may kasalanan at hindi si SP. Sana nga, Eloy. Dahil ang dalangin ko sa Diyos ay mailayo si SP sa kapahamakan. Basta umasa tayo na sana pagbigyan ng Diyos ang hiling mo, Narda, para sa kapakanan ni SP. Ganun pala ang ugali ng Rita na yun. Masyado raw silosa. Lahat ng gusto ang masusunod. Pambihira naman. Hindi pa sila kasal ni Danny. Sinasakal na niya sa sobrang higpit niya. Lagi raw nakabuntot at hindi tumitigil sa pagdawag kay Danny. Kaya kung minsan, pinagtataguan na ni Danny. Pero hindi naman nagsusumbong si Danny kay mami niya. Parang nagsasawa na raw si Danny dahil makulit daw ang babae yon. At lagi raw nakabantay kay Danny ha. Kahit sa opisina at negosyo ni na Danny. Pag may kausap daw si Danny na babae, nakikialam ang kapal ng mukha. Kahit hindi pa sila mag-asawa, pinapakialaman niya ang buhay ni Danny. Kaya doon naiinis si Danny sa kanya. At hindi nakakahalata na iniiwasan na siya ni Danny. Talagang makapal ang mukha ng babaeng. SP anak, kumusta na yung si Danny? Nandoon na bang mamagulang niya? Wala po, inay. Mabuti na lang kanyo at hindi sinabi ni Danny kay mami niya ang nangyari. Kundi, baka kung ano pang isipin gawin sa akin. Ganun ba anak? Ano ba ang dahilan niya? Bakit ka iniwan? At hindi siya bumalik para magbayad? Kwan po, inay. Yung babaeng lumapit sa akin, nobya niya pala yun. At baka raw gagawa ng gulo pag nakita niya na may kasamang iba si Danny. Yun pala ang dahilan. Sana anak,
pinakinggan mo muna ang paliwanag niya bago mo siya sinampal ng malakas. Paano naman kasi, inay? Nagdilim paningin ko nang makita ko siya na ganun dahil muntik na akong maglakad pa uwi. Ganun pa man. Sana maging aral na sa'yo ang ganyan. Huwag kang padalos-dalos sa desisyon mo pag may nangyayari. O inay, alam ninyo, naawa tuloy ako sa kanya dahil masakit pa rin hanggang ngayon yung tenga niya kaya lang, naulit ng tama ng pagsampal ko sa kanya. O ano anak? Pinabayaran mo ba sa kanya yung ibinayad mo doon sa restaurant? Ayaw ko sanang tanggapin, inay. Dahil gumasto siya sa paggagamot pero pinilit niya. Kaya ginawa ko. Para may panggastos tayo dito sa bahay. Bakit po, inay? May bibilhin ba kayo? Sandali lang ha. Kukunin ko yung pera. Ibibigay ko sa inyo. Nandyan na pala si Espe. Anong nangyari sa pag-uusap nila ng taong nasampal niya? Hindi na raw magrereklamo dahil kasalanan naman daw. At mabait pala, sabi ni Espe, at saka may kaya sa buhay. Sana Narda magustuhan niya si Espe para magkaroon tayo ng may kayang manugang. Nako, iba ka agad ang iniisip mo. Baka hindi yun liligaw sa isang mahirap lang. Paano yung ina? Siyempre, hindi papayag na hindi katulad na mayaman ang mapapangasawa niya. Anong malay mo? Kung sakaling magustuhan niya si Espe dahil maganda at isang guro ang anak natin, di ba? Huwag mo munang isipin yan. Ang importante ay walang problema si Espe sa lalaking yon. Baka matapobre ang ina ay lalaitin pa si Espe. Ang tagal naman ni Danny, ma'am. Bakit kayo hindi pa umuwi? Ano naman ang nangyari sa kanya? Nagtataka rin ako. Sinubukan kong tawagan sa cellphone niya, pero wala. Kahit sa text ko sa kanya di siya nagre-reply. Baka nalubat na naman ang cellphone niya. Kwan po, ma'am. Baka totoo ang hinala ko na may ibang babae na sa kanyang buhay. Wala naman, iha. Dahil wala naman siyang sinasabi sa akin. Kung meron, ay malalaman ko. Kasi wala siyang itatago sa akin. Kaya hintayin mo na lang. Dumating na siya, ma'am. Ang mabuti pa ay salubungin ko na siya para malaman ko kung bakit ngayon lang siya umuwi. Sandali lang po, ma'am. Sige, iha. Ikaw nang bahala. Para makausap mo siya agad. Ay, siya nga. Si Danny. Hindi. Hindi totoo ito. May kasamang babae si Danny. Makikita mo. Danny, anong ibig sabihin nito? Bakit mo kasama ang babae niyan? Rita, nandito ka pala sa bahay. Bakit? Ano na naman bang isusumbong mo sa mami ko, ha? Sabihin mo sa akin, bakit mo siya kasama? Kung ganoon, siya ang ipinalit mo sa akin? Ikaw pala ang nobya ni Danny. Kwan, hindi totoo yung hinala mo. Wala kaming relasyon ni Danny, kaya huwag kang magalit. Huwag kang sumabad. Dahil hindi ikaw ang tinatanong ko. Oh, ano Danny? Rita, huwag mo namang bastusin si SP. Wala siyang pakialam dito. Hindi ako naniniwala. Sigurado ako na ikaw ang kasama niya doon sa restaurant. Pero nung nakita mo ko, kaya hindi mo na siya binandikan. Sige, Danny. Kwan. Mag-usap kayong dalawa ng nobya mo. Sige. SP, sandali lang. SP, huwag kang umalis. SP! Hayop ka, Danny. Niloka mo ko. Sinungaling ka talaga. Tama na! Tama na! Nasasaktan na ako, Rita. Tama na! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Oh, bakit, Danny? Ano bang nangyayari dito? At bakit umiiyak si Rita? Ewan ko sa babae yun, mami. May nakita lang na kasama ko sa babae. Nagalit na kaagad. Hindi naman nagtatanong kung bakit ko siya kasama. Ha? Anong ibig mong sabihin? May ibang babae na isinama mo dito? Oo, mami. Pero, hindi ko siya nililigawan.
Kung kasi mami, siyang tumulong na niya. Dahil ako nawala ng malay. Ano? Yan ang dahilan kaya hindi ka nakauwi agad dito? Oo, mami. Ito kasi si Rita eh. Iniya si SP. Eh ayun, umalis ka agad. Hindi na nagtanong kung anong dahilan. Agad siyang nanghinala na may relasyon kaming dalawa ni SP. Ano? Siyempre talagang ganon. Isinama mo. Kaya inisip na ipinagpalit mo si Rita sa babaeng yun. Hindi, mami. Wala kaming relasyon. Dahil siyang tumulong sa akin na nahilo ako at nawala ng malay. Sige. Kakausapin ko si Rita. Kung totoo yung sinasabi mo, kailangan na ipaliwanag kay Rita ang lahat para hindi siya magtampo sa iyo. Naku, ma'am. Hindi kaya dahilan ng ni Danny yun? Para hindi ako magalit? Oo, Rita, totoo. Nakita mo naman na may benta siya sa tega. Bakit di mo ba napansin? Hindi po, ma'am. Pasensya na po kayo. Naging padalos-dalos po ako. Sana, maunawaan po ninyo ang aking kalagayan. Nag-init agad ang ulo ko nang makita ko ang babaeng yun. Sada, bigyan mo naman ng pagkakataon na magpaliwanag si Daddy. Hindi yung agad na hinuhusgahan mo siya. Hindi totoo na nanliligaw siya sa babaeng yun. Pasensya na, ma'am, kung nagkamali po ako. Nag-aalala lang po ako. Baka maagaw si Danny ng iba. Dahil mahal naman ko po siya. Alam mo, sa ganyang ginagawa mo, para mo na siyang sinasakal at wala kang tiwala. Baka magsawa siya sa iyo. Ma'am, sorry po. Sige. Para wala kang problema, ay kakausapin ko si Daddy na magpapakasal na kayo sa lalong madaling panahon. At di ka na mag-alala pa. Daddy, anak, pwede ba? Mag-usap kayo ng mahinahon ni Rita para kayong mga aso at pusa, laging nag-aaway. Paano naman kasi, mami? Hindi makaintindig babaeng yun eh. Tsaka, lagi po siyang nanghihinala. Yun na nga eh. May nakita siya na nagpatunay na may iba kang kasama, pero hindi niya alam kung bakit mo isinama rito. Hindi ko kasi alam, mami, na nandito siya noon. Nakita niya tuloy si SP. Teka, Danny. Bakit mo ba isinama ang babaeng yun dito? Ha? Anong ibig sabihin yun? Totoo ba ang hinala ni Rita na siya ang ipinalit mo sa kanya? Paminig po sa inyo ang totoo, mami. May gusto ako kay SP. Dahil naiintindi niya ako. Hindi kagaya ni Rita na walang tiwala sa akin. Bukang meron pa. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Kung ganon, mas mabuti na pakasal na kayo sa lalong madaling panahon. At sa susunod na linggo, ay mababanhikan na tayo kina Rita. Hindi, mami. Hindi ako papayag na siya ang pakakasalan ko. Nawala ng pagmamahal ko kay Rita, mami. At si SP. Si SP ang totoong tinitibok ng puso ko. Wala nang iba. Hindi pa ako dalawin ng anto pa. Dahil siguro sa iniisip ko ang sinabi ni Rita na nanghihinala na may relasyon kami ni Danny. Paano ko ipapaliwanag sa babaeng yun na hindi totoo ang hinala niya sa akin? Paano kaya? SP, anak. Bakit hindi ka pa natutulog? Malalim na ang gabi at may pasok ka pa bukas. Ano bang iniisip mo? May problema ka ba? Kwan po kasi, Nay, yung nobya ni Danny. Nanghinala po siya na may relasyon kami ni Danny. Ay, naku, anak. Bakit mo pa pag-aaksayahan ng oras yun kung hindi totoo? Di hayaan mo na. Kung hindi siya maniwala, ay siya rin ang mahirapan sa pagsiselos at paghinala niya. Oo nga po, Inay. Baka may masamang plano si Rita sa akin, Inay. Kaya, dyan ako nag-aalala. Ano? Ay subukan niyang gumawa ng masama sa'yo. At ang tatay mo ang makakalaban niya. Bakit po, Inay? Sasabihin ba ninyo kay Itay? Baka may plano ang babaeng yun sa akin? Ay dapat lang, anak. Para makapaghanda ang itay mo.
Kailangan nabantayan kaya. Hoy, Eloy, pwede bang bantayan mo si Ispe? Para walang masamang mangyari sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? At sino ang may plano sa kanya na gawan siya ng masama? Yun daw nobya ni Daddy. Pinagsisilusan niya si Ispe. At di raw mapagkakatiwalaan ang muka. At isa pa, pinahiya raw niya si Ispe. Ano? Hindi na nahiya sa balat niya. Bakit hindi ba niya alam na isang guro si SP? Siguro walang pinag-aralan ng babaeng yon, kaya masamang asal niya sa kapwa. Ewan ko lang. Hindi ko naman alam ang pagkatao ng babaeng yun eh. Siguro, hindi niya pinansin ang itinuro sa kanya ng magulang niya na kabutihan. Tama ka, Narna. Pag ganyan ang ugali ng isang tao, walang alam sa magandang kaugalian na dapat niyang maging ugali sana. Sa bagay, may mga tao na mainggit sa kanilang kapwa. Lalo na kung nakikita ang tagumpay ng kanyang kapwa-tao. Gaya sa anak natin. Baka mas maganda si Ispe kaysa sa kanya, kaya nag-aalala siya. Oo nga naman. Marami ang tatalunin ni SP dito sa lugar natin kung kagandahan lang naman ang pag-uusap. Siguro, naiinggit yon kay SP. Daddy, anak, gusto kitang kausapin tungkol kay Rita. Bakit ayaw mo siyang pakasalan? Hindi mo na ba siya mahal? Mami, alam niyo, bulat sa pool, alam niyo ng ugali ng babae yan. Baka mabuisit lang kayo kung makita yung tunay niyang ugali. Ha? Anong ibig mong sabihin, iho? May masamang ugali ang pagkatao ni Rita? Kung kaya't ayaw mo siyang pakasalan? Oo, Mami. Kaya huwag nyo ninyong ipilit sa akin. Ang babaeng yun. Naiinis na ako sa kanyang ugali. Paano yan? Paano ko sasabihin sa kanya? Sinabi ko na mamamanhikan na tayo sa susundalin ko. Madali lang yun, Mami. Basta sabihin nyo sa kanya, hindi ko siya mahal. At hindi pa ako handang mag-asawa. Ay, naku, iho. Ang gusto ko ay maging masaya ka sa buhay mo. Kung hindi naman kayo magkasundo, talagang hindi pwede na magpakasal kayo. Ewan ko ba, Mami? Kahit sinasabihin ko na siya na huwag magmadali sa pagpapakasal. Pinipilit pa rin niya ang gusto niya eh. Kaya alam ko, Mami, na ang habol lang niya sa akin yung pera ko. Namamanahin ko at ari-arian natin. Bakit ba? Lagi ba siyang nagpapabili ng kung ano-ano? Mami, nangangarap na magpatayo daw ng sarili niyang bahay doon sa mamanahin kong lupa. Ama, ambisyosa pala ang babaeng yun. Ngayon ko lang nalaman. Teka, yung ipinalit mong babae sa kanya, tapos ba siya ng kanyang pag-aaral? Baka madamo rin ang habol niya. Hindi pa ko, Mami. Kahit mahirap si SP. Hindi siya mapagsamantala. Hindi gaya ni Rita. Ang daming pinabibili kapag lumalabas kami at namamasyal kaming dalawa. Ispe, anak, kailangan na mag-ingat ka. Hindi mo alam, baka naghihintay siya ng pagkakataon. Opo, inay, huwag kayo mag-alala. Dahil may sandata rin ako laban sa kanya. Ay, oo, anak. Alam mo naman, ang hirap kitain ng pera. Tapos, mapupunta ka pa sa ospital. Ay, naku, wala tayong gagastusin. Kayo rin po, inay, dahil matanda na kayo, kailangan na ingatan nyo din ang sarili nyo. Yung mga kinakain nyo po. Ay, oo naman. Yun ang sinasabi mong gulay ang iniluluto ko, para malakas ang ating katawan. At saka si itay, inay, dapat wag na siyang uminom ng alak dahil bawal sa kanya. Ay, naku, anak. Alam mo ang tatay mo ay matigas ang ulo. Kahit pagsabihan mo ay hindi nakikinig. Laging sinasabi na kunti lang at pampasarap daw ng tulog niya. Inay, kung ayaw makinig sa inyo ang itay, bahala na siya sa buhay niya. Siya naman ang mahihirapan hindi tayo. Ay, tama ka na. Ay, syempre, pag nagkasakit, ako ang mag-aalaga. At ikaw naman ang bibili ng mga gamot niya. Ay, kaya nga, ikaw na ang magsabi sa kanya. Baka sakaling sundin ka niya,
at di na iinom pa ng alak. Labasan na ng mga bata. Uwi na rin ako sa bahay namin. Baka makasalubong ko pa sa daan. At kumusta ka na? Babaeng mga agaw ng nobyo? Ay, Rita, ikaw? Pwede ba? Pakiusap lang. Huwag kang gumawa ng gulo naman dito. Nakakahiya. Nahihiya ka rin sa ginawa mo? Na nang agaw ka ng nobyo ko? Hindi totoo yung sinasabi mo. Tumigil ka na. Dahil malinis ang konsensya ko. Nagkukunwari kang malinis? Weh! Hoy, mga bata! Huwag ninyong gayahin ang madam ninyo, ha? Mga agaw na lalaki ito! Ay, mga agaw na lalaki si madam? Naku po! Pwede ba? Tama na. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Tama na! Salamat sa iyo dahil pumayag ka na magkwentuhan tayo. Ang gusto ko sana maglimang para maalis ang problema ko. Sa bagay, alam ko kung gaano kabigat yung problema mo. Naiintindihan kita. Sige, ilabas mo lang yung sama ng loob mo para gumaan ang iyong dibdib. Ikaw lang inaasahan ko na makakatulong sa akin, Esme. Turuan mo ko kung anong dapat kong gawin. Nakikiusap ako sa'yo. Paano ba ako makakatulong sa'yo para hindi mo naiisipin yung problema mo, Danny? Esme, alam mo ba na matagal na kitang gusto? Yeah. Kailangan kita, Esme. Danny, hinawakan mo ang kamay ko. Bitiwan mo. Tawagin mo ko sa gagawin mo ito. Danny, bitawan mo ako. Baka uwi ng tatay ko makita ang aking ginagawa. Ito lang ang paraan para maiwasan ko si Rita. Danny. Esme. Ano ba itong nararamdaman ko? Parang hindi ko kayang pigilan si Danny sa ginagawa niya sa akin. Esme. Danny. Huwag, Danny. Huwag. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Pasita, ito ang bayad ko sa serbesa. Salamat, Mama Eloy! Mama Eloy, magandang gabi po sa inyo. Teka, di ba ikaw ang nobya ni Danny? Bakit? Ano bang kailangan mo, ha? Ako nga po ang nobya ni Danny. At yung kailangan ko kayong makausap tungkol sa inyong anak. At yung nobyo ko, dapat napagsabihan ninyo si SP para iwasan niya si Danny. Dahil manluloko si Danny. Baka mabuntis ang anak ninyo na di ninyo malalaman. Ano bang sinasabi mo? Ay baka naman gumagawa ka lang ng salita, ha? At sinisiraan mo si Danny. Ay, kaya nga nagpunta ako dito sa inyo para maiwasan na ni SP si Danny. Dahil delikado po. Pag may nangyari sa kanila, ay hindi pananagutan ni Danny ang inyong anak. Dahil malapit na kaming ikasal. Ayun ka, Danny. Sinamantala mo ang kahinaan ko. Nakuha mo na ang aking pagkababae. Paano na ako ngayon? Huwag ka magalala, SP. Pananagutan kita. Magpapakasal tayo, SP. Dahil ikaw ang mahal ko. Ayaw ko sa'yo. Naididimanda kita. Isusumbong kita sa tatay ko. Sinamantala mo ang pagkakataon na wala dito ang tatay ko sa amin. Patawad. Ginawa ko ito dahil mahal kita. Espe! Asa ka ba? Hindi naman talaga magsusumbong ko. Kaya, mahal mo, ang buhay mo, umalis ka na nga kanya. Hindi, bahala na hindi sa'yo. SP! I'll be
Ay, dako Rita. Kahit ano ang sabihin ko kay Daddy, talagang matigas ang ulo niya. Ayaw kanyang pakasalan dahil sa masamang ugali ko. Anong gagawin ko? Nilasing ko na siya. Pero nakapuslit pa rin sa akin eh. Yun daga. Sabi ko, wala na bang problema. Kahit mag-asawa na siya nagmaaga. Pero hindi ko talaga makumbinsi para pagbigyan niya ang hiling ko sa kanya. Kaya lang naman, baka gumawa din ng paraan ng babaeng yun. Dahil halata ko na may gusto rin siya kay Danny. At alam ko, mukhang perang babaeng yun, ma'am. Dahil mahirap ang buhay nila. Ano? Hindi ako papayag na hampas lupa ang mapapangasawa ni Danny. Mas gusto ko pag ikaw ang maging manugang ko. Dahil magkasundo tayo sa lahat ng bagay. Ay, salamat po, ma'am. Kung karapat-dapat po ako kay Danny. At gagawin ko po ang lahat para maging maligaya siya sa piling ko. Dahil mahal ko si Danny. Ano kaya, ma'am? Kung doon na ako matutulog sa kwarto niya, hinday ko siya doon. Pwede po ba? Alam ba, SP? Naalis lahat ng bagod ko at problema ko. Tuwing tayo magkasamang dalawa. Oh, bakit? Hindi ka ba masaya? Masaya rin. Pero ang iniisip ko ang aking kalagayan. Paano kung ipipilit ni Rita na magpakasal na kayo dahil lagi niyang kinukumbinsi ang mami mo? Huwag ka mag-alala. Kahit anong gawin ni Rita, hindi siya magtatagumpay. Dahil ikaw naman ang mahal ko eh. Sana, mabuntis ka na. Para may dahilan ako kay mami. Papayagan tayong magpakasal. Wala pa nga eh. Pero alam mo, natatakot ako sa banda ni Rita. Lagi siyang nagkakalat ng chismis tungkol sa ating dalawa. Baka sabihin na immoral ako dahil nagpagamit ako sa iyo nang hindi pa tayo kasal. Kaya mo, nagtatanong ko doon sa kaibigan kong abogado kung anong gagawin natin para magkapagpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Siguraduhin mo lang na pakakasalan mo ako. Kung hindi, magpapakamatay ako dahil sa kahiyan ng aming pamilya. Huwag ka lang ganyan mag-isip. Huwag mo isipin yan. Tutuparin kong pangako ko sa'yo. Magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Sana gawin mo yan, Danny. Dahil baka ako ang lalabas na kawawa. Kayo ang dalawa. Magkayakap sila at masayang nagkukwentuhan. Paano ko mapapawis, Danny? Sa babaeng yan, nakapit to ko kay Danny. Dahil may kaya sila. Pero hindi ako papayag na ang istro niyan ang magkikinabang kay Danny. Ang dapat ko ng sakripisyo. Nagkaroon na rin kami ng pagsisiping. Pero hindi man ako nabuntis. Na sana kung nangyari yun, pakakasalan sana ako ni Danny. Paano gagawin ko para mabuntis ako? Samantalang hindi na niya ako pinapansin. Teka, ano kaya? Magtatago ako doon sa kwarto niya. At sa hating gabi, ay gagapangin ko siya. At di yung tatanggi. Kung aakitin ko siya, ganun na lang gagawin ko. Maghanda ka, Danny. At sasabihin ko sa mami niya ang paraan na naisip ko para masulo ko na si Danny. Ma'am, may naisip po ako na paraan. Nakabukas ba ang kwarto ni Danny? Baka pwede po akong pumasok at hintayin ko na siya doon. Ay, naku, iha. Nakalak ang kwarto niya at walang makapasok dahil walang duplikado ang susi. Ano? Sayang kung ganun. Hindi ko magagawa ang naisip ko. Paano po, ma'am? Baka madaliin niya si Danny para magpakasal na sila. Hindi magyayari yan. Dahil pinagsabihan ko na si Daddy, kung wala akong pahintulot, hindi sila pwedeng pakasal. Ganun po ba? Kaya pala, hanggang ngayon, ay namamasyal-masyal lang sila. Nanonood ng sine. Ganun lang po, ma'am, ang nakikita ko sa kanilang dalawa. Ano?
Minamanmanan mo pala sila. Huwag mo na silang pag-aksayahan ng panahon. Dahil wala kang pakinabang. Kung nakikita mo sila na magkasama, ay laging sasakit lang ang iyong kalooban. Tama yung sinabi ninyo, ma'am. Gusto ko lang kasi na makita si Danny. Dahil hindi ko naman nadadatnan dito sa bahay ninyo. Oo, Rita. Dahil nagsumbong si SP kay Daddy, na sinisiraan mo pala si Daddy sa Italia. At sinabi mo na manluloko agad ako. Wala ka nang ibang maisip? Yun lang? Pero, hindi ko nagustuhan ang ginawa mo, Rita. Hindi. Marda, may sinabi ba si SB sa'yo kung may relasyon na sila ni Danny o wala pa? Hindi ko naman tinatanong si Ispi. At wala siyang sinasabi sa akin. At nakikita ko naman, lagi silang nagkukwentuhan. Tanungin mo siya mamaya para malaman natin kung ano na ang kalagayan nila. Kung magnobyo o hindi pa. Baka maunahan ni Danny si SP at magbuntis. Sigurado naiiwanan siya ng lalaking yun. Sino bang Marites ang nagsabi sa'yo yan? At wala pa namang nabubuntis si Danny Kaya nagsisinungaling ang babaeng yon para masulo ang pagmamahal ni Daddy. Yung nagsabi na nobya siya ni Danny, parang di naman ako naniniwala dahil laging nandito si Danny. Siguro. Nangangarap lang ang babaeng yon. Kaya baliw na siya dahil hindi na siya pinapansin ni Danny. Tama ka. Siguro naiinggit ka SP. Pero baka may gagawing masama kay SP dahil wala na siyang pag-asa na maagaw si Danny kay SP. Kaya ang ginagawa ay sinisiraan si Danny para bigyan ko si Danny na manligaw kay SP. O ano, Ispe? Sinundo ka ba ni Danny doon sa school na pinagtatrabahuan mo? Opo, inay. Dahil mahirap na, baka sumalisi si Rita at magtangka ng masama sa akin. Oo nga pala, anak. May tatanong ako sa'yo. May relasyon ba kayo ni Danny? Para alam naman namin ang itay mo. Dahil nagtatanong na sa akin Pero wala ka namang sinasabi. Ho? Opo, inay. Pasensya na kayo dahil lagi akong busy sa aking trabaho. Kaya tuloy, hindi ko nasabi sa inyo. Mabuti yung alam namin. Para pag pumunta uli dito, yung baliw na babaeng yon na sinasabi niyang nobya siya ni Daddy, meron kaming masasabi. Huwag na ninyong pansinin ang babaeng yun, inay. Talagang atat na atat kay Danny. Pero, inayawan siya ni Danny dahil sa masama niyang ugali. Kaya gumagawa ng paraan ang babaeng yon para mabawi niya si Danny sa akin. Kaya mag-ingat kayong dalawa Baka may plano siya para paghiwalayin kayo. Kaya mas mabuti na magpakasal na kayo para wala na siyang habol. Opo, inay. Hayaan niyo. Sasabihin ko kay Danny ang inyong mungkahi para kumilos ka agad. At malaman ko rin kung totoo na pakakasalan niya ako. Ada bonita, hindi na umuwi dito si Daddy. At hindi ko alam kung saan siya nakatira. Hindi ba siya tumatawag sa inyo? Doon sa opisina. Baka pumapasok pa. Baka naman may pagtatanungan doon na tauhan niya para malaman natin kung nasaan siya. Hindi ko na siya pinakikialaman sa gusto niya. Dahil mag-aaway lang kami. Kaya pasensya ka na, Rita. Humanap ka na lang ng iba. Dahil talagang hindi ka na babalikan ni Daddy. Ang ibig ninyong sabihin? Tanggap na ninyo ang babaeng ipinalit niya sa akin? Hindi po, ma'am. Kailangan ko si Danny. Hindi siya pwede na mawala sa buhay ko. Dahil silang ang sumusuporta sa akin. Wala na akong pera. Kaya hahanapin ko siya. Saan mong sulot ng daigdig ay hahanapin ko. Danny! Asan ka na? Huwag mo akong pagtaguan. Danny! Bakit nawawala ka? Rita! Naku, nabaliw na yata si Rita sa pag-ibig niya kay Daddy. Kailangan na tumawag ako sa mental hospital para magamot pa siya. SP, bakit nandyan ka pa na nakaupo sa may tabi ng bintana?
May hinihintay ka ba? Wala po, Itay. Nagpapahangin lang po ako. Kasi medyo masakit ang ulo ko eh. May teka, hindi ka ba papasok ngayon? Hindi ka pa nakabihis ng uniforme eh. Pan kasi, Itay. Masama ang aking pakiramdam. Parang may lagnat po ako. Bakit hindi ka pumunta doon sa kwarto mo pagkatapos kang uminom ng gamot? Hindi po pwede, Itay. Tay, may dapat po kayong malaman. Bakit? Ano bang nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Itay, magbigat po ako. Problema. Buntis po ako. At si Danny ang ama ng tinadala mo. Dahil inabuso niya po ako, Itay. Ano? Papatayin ko ang lalaking yun. Inabuso ka niya kamo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Naku, makikita niya. SP, pwede ba ako pumasok dyan? Mag-usap tayo. Danny, nandito ang tatay ko. At nalaman na niya ang aking kalagayan. Ang hiya ka. Inabuso mo ang anak ko. Papatayin kita. Itay, wag po. Wag ka papasok po kayo. Wag na po, Itay. Patayin rin ako. Gusto ko nang makatay. Kasi makasala po ni Mami. Kay Rita. Sige po, mga Eloy. Patayin ninyo ako. Gusto ko nang mamatay. Kaysa pakasala ko ni Mami kay Rita. Sige na, mga Eloy. Patayin nyo na ako. May itipuntan nyo ako para mabilanggo na ako. Dahil mahal na mahal ko si SP. Pero kung walang pagmamahal sa akin, sabihin mo lang kay Tay mo na patayin na ako. Handa na akong mamatay. Hindi ako papayag na mamatay. Mabilanggo ka man ang aking pinagbubuntis. Sige. Hindi kita sasaktan. Pero ang gusto ko, pakasalan mo ang aming anak sa lalong madaling panahon. O ano? Gusto mo ba o hindi? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Mami, sana unawain niyo ako. Hindi ko mahal si Rita. Dahil masamang kanyang ugali. At gusto niya akong maging sunod-sunuran sa kanya. Ang gusto lang sa akin, yung mga pagbili ko ng mga alahas at pera na kailangan niya sa akin. At marami pang gusto niyang makamit sa buhay. Alam mo ba, sa labis niyang pagmamahal sa iyo, ay nasiraan siya ng bait. Hindi ko na kasalanan yan, Mami. Kung nangyari sa kanya yun, karma na sa kanya. Nasasama ng ugali at sobrang gahaman sa pera. Oh, bakit nandito ka? Di ba iniwan mo na ako? At wala kang pakialam sa ina mo? Dahil hindi mo na iniisip ang mga sakripisyo ko. Paano naman, Mami? Mas kinakampihan mo ang hindi mo, anak. Ako na nagmamahal sa'yo. Pero nang hindi ako sumunod sa gusto niya, itinakwil niyo ako. Tama bang ginawa ninyo yan, ha, Mami? Huwag mo akong baliktarin. Dahil hindi mo mababayaran sa akin ang buhay mo, kundi utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Kaya nga, maraming salamat po sa inyo. Dahil kinalimutan niyo na ako na anak ninyo. Ikaw ang nakalimot. Dahil ako ang iyong ina. Pero hindi mo ako sinusunod. Dahil ang iniisip ko ang kapkanan mo. Pero hindi mo lang yun. Hindi, Mami. Kundi ibang tao ang nasa isip ninyo. Eh, hindi man lang nakatulong sa inyo. Naging perwisyo pa sa akin. At sa ating negosyo, namuntik ng malugi dahil sa kanya. Ano? Maswerte ang anak natin, Narda. Akalain mo, may kaya ang nabingwit niya. Pati tayo ay nakatikim ng ginhawa sa buhay. Ay, oo nga, Eloy. Pag pupunta tayo sa palengke, ay hindi na tricycle ang sasakyan natin, kundi kotse na at may driver pa. Oo nga marami ang nainggit sa atin dahil bigla ang ating pagyaman.
Kaya lahat ng gusto kong kainin ay nabibili ko. Kaya huwag ka nang uminom ng alak para hindi ka magkasakit. Para ma-enjoy pa natin ang biyaya na dumarating sa atin sa pamamagitan ng ating anak. Buti na lang at napatapos natin siya sa kanyang pag-aaral at pinakikinabangan na rin niya. Ay, oo nga, Narda. Nagtiyaga si SP kaya nakamit niya ang katuparan ng kanyang mga pangarap. At hindi niya kalain na makakapag-asawa ng anak ng isang negosyante at nag-iisa pang anak. Oo, pero magkakaroon sila ng anak kaya madadagdagan na rin ang miyembro ng pamilya nila. At sana, tanggapin ng mami ni Danny na maging manugang ang anak natin. Siyempre, sa simula ay may sama ng loob. Pero maghihirong din ang sugat sa puso niya. Kaya hayaan na lang natin. Basta hindi niya saktan o kaya ay laitin ang ating anak. Sa bagay, hindi sila nakatira doon sa bahay ni Danny. At may sarili silang bahay. Kaya hindi problema ni Ispe ang kanyang biyanan. Talagang hindi na ako pinakinggan ni Danny. Yung pakiusap ko sa kanya. Hindi man lang dinalaw si Rita na nasa ospital na nawala sa sarili niya. Dahil sa pagkabigo niya, nabalikan siya ni Daddy. Sa bagay, hindi ko masisisi si Daddy kung ayaw na niya kay Rita. Dahil nasobrahan naman ni Rita ang paghihigpit niya kay Daddy. At saka may pagkabungangera pa. Gusto pa niyang anderin si Daddy. Siyempre, lalaki ang aking anak. Ayaw niya maging sunod-sunuran sa babae. At ayaw din ni Daddy na magkikialam si Rita sa kanyang mga desisyon. Kaya, hayaan ko ng aking anak. Kung doon siya masaya sa babaeng pinakasalan niya, bahala na siya sa buhay niya. O ano masasabi mo sa pinagawa kong bahay natin? Maganda ba? Oo, Danny. Ang laki naman. Parang hindi ako sanay sa ganitong bahay. Kahit sina inay at itay, ayaw nilang tumira dito. Kaya doon na lang sa bahay namin. Ipapaayos na lang natin yun. Sige, kung yun yan ang gusto mo, gagawin ko. Para naman sumaya ang mga magulang mo. At ako nang susuporta sa kanilang pamumuhay. Salamat sa iyo, ha. Dahil hindi mo pinapabayaan ang aking mga magulang. Siyempre, ako lang ang inaasahan. At hindi ko magawa na magtrabaho dahil sa aking kalagayan nga na buntis ako. Kaya huwag kang magpapagod. At mag-iingat ka lagi para walang mangyayari sa'yo sa ating anak. Alam mo, maligaya ko, SP. Dahil natubod na yung pangarap ko na magkaroon ng anak. Danny, may itatanong sana ako sa'yo. May nangyari ba sa inyong dalawa ni Rita? Kung mayroon, bakit hindi mo siya pinakasalan? Alam mo, hindi ko siya pinatulan. Kahit anong gawin niya na pangakit sa akin, hindi ko ginusto. O hindi ko gusto yung kanyang pag-ugali. At naalata ko kasi na bukas ang pera eh. Dami niyang pinabibili sa akin ng mga luho niya. Ano? Hindi na siya nahiya sa kanyang pinagagawa? Sa bagay, kinakampihan kasi siya ng mami mo eh. Kaya lumaki ang kanyang ulo. At alam niya, pipilitin ka ng mami mo para pakasalan mo lang siya. Akala niya kasi magtatagumpay siya eh. Sa gusto niya mangyari na makikinabang siya sa mamanahin ko. Pero dahil sa pinakita niya, sama ng ugali niya, nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Nakakainip din pala pag nandito ka lang sa bahay na mag-isa. Walang ginagawa. Paano naman kasi? Itong si Danny, ayaw niya akong mapagod sa trabaho. Kaya pinagbakasyon niya ako. Kaya lang, hinahanap-hanap ko yung dati kong ginagawa. Pag nandito ka lang sa bahay maghapon, marami kang naiisip na gumugulo sa isipan mo. Ay, hindi ko naman maiwasan ang mag-isip. Ano kayang mabuti kong gawin? Para may gagawin naman ako dito sa loob ng bahay.
Hindi ko rin sila makausap yung mga kasambahay namin dahil sa kanilang trabaho sa loob ng bahay. Sabi naman ni Danny, hindi ako pwedeng lumabas kung ako lang mag-isa. Ay, mahirap din palang magbuntis. Hindi ka makakilos ng mabilisan. Dapat mag-ingat ka palagi para walang masamang mangyari sa bata. Sabi niya sa akin. Ganito rin kayang pinagdaanan ni inay noon sa akin. Kaya ito rin ang nararamdaman ko. Ay, kailangan kong alagaan ang aking sarili para matutuwa si Danny paglabas ng aming baby. Eloy, kung wala kang pupuntahan, ay dalawin natin si Ispe. Nangungulila na rin ako sa kanya Ganun din ako. Siyempre nag-iisa nating anak. At siyang kasama natin dito sa bahay. Pero nang mag-asawa na sila ni Danny ay bumukod na sila. Dahil nagpatayo si Danny ng magiging tirahan ng magiging anak at silang mag-asawa. Ay, oo nga Kaya lang, napakalaki naman. Sa bagay, may kaya. At ayaw yung masikip na bahay. Siguro, ang alam niya ay payag din tayo na makitira doon. Ikaw kasi ayaw mo ng bahay na malaki. At wala ka nang gagawin doon, kundi kumain at matulog. Marami rin ng mapaglilibagan. Ang problema, hindi ako sanay. Tignan mo, nang tumira tayo ng 1 linggo doon at sinubukan natin na sumama sa kanila, ay nako, hindi ako makatulog. Nako, bakit ako? Ang himbing ng tulog ko sa malambot na kama at malamig na kwarto. Basta, ayokong tumira doon. Ang gawin na lang natin ay dalawin natin si Ispe at maitanong kung kailan manganganak. Sige, ikaw ang bahala. Kung yan ang gusto mo, di puntahan natin. Hindi bali at naayos na rin ang bahay natin. Lumuwag at kumpleto ng modernong kasangkapan. At kumpleto rin ang mga kakainin dito. Para tayong pensyonado sa buhay. O Danny, abot nga naman ang ngiti mo na umuwi. Ano bang nangyari sa'yo ha? Alam mo, may magandang ibabalita ko sa'yo. Alam mo, punta mo sa bahay. Dahil tinawagan ako ni Mami. Ha? Ganun ba? O ano naman ang sinabi niya sa'yo? Doon ka na ba uuwi? Hindi Inabi niya na nagkamali siya sa pagpili kay Rita. Dahil niloko niya si Mami. At tanggap na niya ngayon na manugag ka. Ang dami niyang tanong tungkol sa iyo At hindi ako nagkamali sa babaeng mamahalin ko habang buhay. Kaya mahal na mahal kita, SP. At wala nang hanggang sa atin ngayon. Ganon din ako, Danny. Mahal na mahal din kita. Sana wala nang darating na problema, no? Para maging maligayang ating pagmamahalan. Ganon din ako, SP. Talagang sa buhay natin, hindi nawawala yung mga pagsubok sa buhay na darating. At kapag nagpakatatag ka, bandang uli, magiging masaya ang pagsasama natin. Lalong-lalo na ngayon at magkakaanak na tayo. Siyempre, talagang tayo ay para sa isa't isa at magsasama habang buhay. Payakap nga, mahal. Di ba ito panaginip lang? Totoo na lahat ng ito. Totoo na, SP. Hindi ko akalain na ang taong kinaiinisan ko ay siyang naging kapalaran ko habang buhay. Maligaya kaming dalawa ni Danny, kapiling ang aming anak. At tanggap na rin ako ng mami niya. At magkasundo na rin kami sa lahat ng bagay. At may maayos at matatag na pamilya. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, SP. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.